Magandang araw po. Ako po si Angel Luis Bautista from BMMA 2B PCU Dasmariñas. Ngayon kasama ko po ang aking tatay na si Rolando P. Bautista, ang tatay ng magandang estudyante na si Angel Luis Bautista. Magandang gabi po. So, ang tanong ko po sa inyo ay, mahalaga pa bang pag-aralan ang buhay at gawain ni Jose Rizal sa panahon ngayon? Nako, sa totoo lang, napakahalaga pa rin pag-aralan mula elementary, high school o college ang buhay ni Rizal at ang mga nagawa niya sa ating bansa. Tunay nga para sa akin ay tunay siyang isang pambansang bayani sa mga nagawa niya. At napag-aralan natin ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Nandun nakatala ang kanyang buhay. Napakaganda ng mga kanyang sulat. Kaya ito ay isang halimbawa at dapat tularan ng mga kabataan. Pinaglaban niya ang ating bansa, ang sarili nating wika, pinaglaban niya sa mga Kastila. Kaya dapat lang na tuloy-tuloy pag-aralan ng mga bata at huwag alisin sa isipan at puso natin ang pambansang bayani na si Jose Rizal. Ganon din sa mga guro na dapat huwag kalilimutan ang mga nagawa ni Jose Rizal sa ating bansa na ibinuwis ang kanyang buhay ni Dr. Jose Rizal para sa mga kabataan at sa mga kanyang mga iniwan ng mga sulat-aklat na pag-aralan hanggang ngayon simula noon. Yun lamang po at dapat patuloy at dapat isa puso't isa isip ng mga kabataan ang mga nagawa ni Jose Rizal, pambansang bayani ng ating bayan. Maraming salamat po. Kaya po sa minamahal kong mga guro at sa mga masisipag natin mag-aaral, patuloy po natin pag-aralan ang buhay ni Jose Rizal at sariwain ang kanyang mga nagawa sa ating bansa. Itanim po natin sa isip ng mga kabataan ang kanyang kaugalian at katapangan na pinaglaban ng ating bansa, pati ang ating sariling biga. Yun lamang po. At nawa, tuloy-tuloy po hanggat sa susunod na henerasyon hindi makalimutan ang ating pambansang bayani. Maraming salamat at magandang gabi. Maraming salamat po at mukha namang nasagot ang ating katanungan. Maraming salamat po sa oras at kooperasyon ninyo. Yun lamang po. Maraming salamat po sa panonood. Magandang araw po. My name is Angel Luis Bautista from PCU Dasmariñas, Cavite. First of all, thank you for allowing me to have a few of your time para sa interview na ito. Here's the question po. Mahalaga pa bang pag-aralan ang buhay at gawain ni Jose Rizal sa panahon ngayon? Siyempre, mahalaga pa rin pag-aralan ang buhay at gawain ni Jose Rizal sa panahon ngayon. Hindi lang dahil siyang ating pambansang bayani, kundi dahil marami tayong matututunan mula sa kanyang mga prinsipyo, paninindigan at pagmamahal sa bayan. Sa dami ng mga isyong kinakaharap ng bansa ngayon, like corruption, kahirapan, kawalan ng katarungan, relevant pa rin ang mga ipinaglaban ni Rizal noon. Bukod pa rito, nagbibigay siya ng inspirasyon sa kabataan na gamitin ang talino at talento para sa ikabubuti ng nakararami at hindi lang para sa pansariling interes. Kaya oo, mahalagang pag-aralan si Rizal hindi lang bilang bahagi ng kasaysayan, kundi bilang gabay sa paggawa ng tama sa ating kasalukuyan. Maraming salamat po. Mukha namang nasagot ang aming katanungan. So, yun po. Maraming salamat. Hi, Miss Christina. I'm Angel Luis Bautista from PCU Dasmariñas. I am a multimedia student. So thank you for joining sa interview natin ngayon. And the question is, mahalaga bang pag-aralan ang buhay at gawain ni Jose Rizal sa panahon ngayon? First of all, I am Maria Cristina from Cavsu Imos and HM student. So to answer the question, yes, mahalaga na pag-aralan yung buhay at mga nagawa ni Rizal dahil syempre ma-i-inspire tayong na ipaglaban yung Pilipinas the same way na ginawa niya and na mahalin yung Pilipinas the same way na ginawa niya rin. And syempre yung future generations mas ma-inspire din na malaman kapag ganun yung ginawa ni Jose Rizal. And syempre ngayon sa panahon natin ngayon, ang daming mga sakim and ang daming
nagiging selfish sa mga sa Pilipinas na ganto ganyan, and maraming nagnanakaw. So ayun, syempre opposed siya sa idea na mahalin yung Pilipinas, yung bansa nila, kasi ginagamit nila sa kasakiman yung pera ng bayan. So ayun, ma-inspire sila na ma-inspire tayo na kapag pinag-aralan natin yung buhay ni Jose Rizal, na ipaglaban yung Pilipinas na sa mga ganong kasamaan. And syempre, mas matatatak sa isipan natin na yung mga ginawa ni Rizal, yung kabayanihan niya, and malalaman natin yung way ng pamumuhay niya noon at yung mga naisulat niya na libro, bukod sa mga nabasa natin nung mga bata pa tayo, nung pinag-aralan natin nung high school tayo. And ayun, so hindi natin makakalimutan yung mga ginawa niya kapag patuloy natin pinag-aralan yung buhay ni Jose Rizal. Ayun. Okay, so I agree, no? Talagang si Rizal yung magiging way natin para mag-stand up sa bayan natin, lalo na sa estado ngayon ng gobyerno. So, I think nasagot naman yung tanong. So, we'll wrap this up. Thank you so much. Thank you. Bye! Thank you. Magandang araw po, ako po si Angel Luis Bautista at ipapahayag ko po ang aking refleksyon nang matapos ang interview ko. Nang matapos po ang pag-interview ko sa 3 tao na mahalaga at malapit sa aking kalooban, nawari ko po na talagang hanggang ngayon, kahit na ilang dekada na ang nagdaan, talagang mahalaga at dapat na pinasasalamatan pa rin natin ang mga naitulong at naibahagi ni Dr. Jose Rizal sa ating mga kababayan niya. Ganon rin po na talagang mahalagang pag-aralan ang buhay ni Rizal nang sa gayon ay matuto tayong bumangon ng may kaakibat na kumpiyansa sa ating mga sarili na labanan ang korupsyon na talagang nangyayari at natatamo ng bansa natin ngayon. His teachings, his writings, and his overall love for reform became an eye-opener to us to also do the same, to also demand for change. Dahil hindi po may pagkakaila na naargabyado na tayong mga mamamayan ng mga maramot, makasarili at sakit. Naninindigan po ako na hindi masama at hindi kahiya-hiya ang tumayo at tumaya para sa ating mga sarili at para sa bayan. Lalo na't sa panahon natin ngayon. Sama-sama po nating tuntunin at paalisin sa pwesto ang mga magnanakaw at nangaabuso ng kaban ng bayan. At masakit po isipin na mistulang mga gobyerno natin ngayon ang mga naidadawit na sospek sa kasong ito. Masakit rin po na isipin na walang konsensya ang mga taong ito para lustayin ang bawat piso na galing sa dugo at pawis nating mga Pilipino, nating mga taxpayers. Silang mga nakaupo dapat ang nagbibigay ng karangyaan sa ating mga buhay. Dahil yun ay isang commitment ng isang public servant. Hindi ito patas para sa ating mga simpleng mamamayan dahil ginagawa natin ang parte natin ng may katapatan at kumpiyansa. Taos puso po akong naniniwala na si Jose Rizal at ang kanyang mga literatura ang tutulong sa ating mga kabataan, sa ating mga Pilipino, na bumangon at lumaban sa mga mapang-abuso. Si Rizal po ang naging daan at inspirasyon natin na matutong bumoses at mahalin pa ang ating bansang Pilipinas. Talagang nauunawaan ko po na hindi masama ang manghingi ng hustisya dahil kinabukasan mo, kinabukasan ko, kinabukasan nating lahat ang nakataya dito. Huwag nating sayangan ang oportunidad na pag-aralan pa ang buhay at likha ni Jose Rizal. Dahil ito po ay isang pribilehiyo na talagang mapagkukuhanan natin ang lakas, tapang at pagmamahal sa kapwa
at bayan. Kaya nagsama-sama po tayo, magkapit-bisig po tayo na tulungan ang Pilipinas nating mahal na makawala sa mga taong makasarili at hindi malinis ang intensyon. Iboto po natin ang mga nararapat at may matinong plataforma at vision para sa ating bansa. Dahil kung gagawin po natin yon, tiyak na sama-sama rin po nating ipagbubunyi ang kagalakan, kapayapaan at katiwasayan ng Pilipinas nating mahal. Yun lamang po. Maraming salamat.